Naglunsad ang koalisyon ng mga pro-Duterte sa pangunguna ni Davao City Mayor Baste Duterte. Tingin ng ilang kongresista, pinoposisyon si Baste bilang alternatibong kandidato sa pagkapangulo. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, bakit kailangan ng sinasabing Plan B ng mga Duterte? Jiggy, para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dahil ngayong may nakabinbing mga impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte at kung mako-convict siya, bukod po sa matatanggal sa pwesto ay hindi na siya pwedeng tumakbo kailanman sa anumang posisyon. At tingin nga po ni Tino si Davao City Mayor Baste ang Plan B candidate ng mga Duterte. Narito po yung pahayag ni Congressman Tino. Siguro kabado ang kampo ng mga Duterte, kaya ngayon pa lang ay meron ng pinoprontang Plan B ang mga Duterte. Ito ay si Baste, kaya ginawa siyang presidente ng PDP at meron pa ngayong binuong koalisyon. Ito ay para bigyan ng national platform ang isa pang Duterte. Jiggy, kahapon nga pinungunahan ni Mayor Baste itong paglulunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Kabilang nga po doon sa koalisyon yung PDP, Partido Reforma at Reform PH. Kasama rin po dyan yung ilang mga mambabatas na kaalyado ng pamilya Duterte tulad po ni na Senators Robin Padilla at Bongo. Pati na rin po sina Congressman Leandro Leviste at Paulo Marcoleta. Layon daw po ng koalisyon na ipanawagang tugunan ang mga problema ng bansa. Kabilang na nga po riyan yung krisis sa langis. Jiggy. At Marian, may reaksyon na ba rito ang Malacanang? Jiggy, hindi raw apektado itong si Pangulong Bongbong Marcos sa inilunsad na RAGE Coalition ng kampo nga po ng mga Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtatrabaho lang ang Pangulo at hindi namumulitika. Bumuelta rin si Castro sa sinabi ni Mayor Baste na lalo lang nakasama sa Pangulo yung investigasyon sa flood control scam. Narito po yung pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang Pangulo po, kahit maapektuhan at matamaan ng kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya ay kaibigan niya o kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan na magkaroon ng cover-up. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ang nakaraang administrasyon dahil magiging self-destruction? At Marian, meron na bang update sa impeachment ni VP Sara? Yes, Jiggy, bukas gugulong po muli yung pagdinig ng House Committee on Justice dito sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Dito dedesisyonan ng komite kung may sapat na basehan para iakyat nga po sa plenaryo yung mga reklamo. May mga ipinasapina na personalidad at mga dokumento yung komite. Kabilang na nga po riyan yung income tax returns ni na VP Sara at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Pero naghain ng petisyon si Attorney Carpio sa Quezon City Regional Trial Court para po pigilan yung pagpapasabina sa mga dokumento. Giit niya, labag daw ito sa kanilang right to privacy. Pinalagan naman yan ni House Committee on Justice member at Bicol Soro Party List Representative Terry Ridon. Narito po yung kanyang pahayag. Isa na naman po ito doon sa mga pagsusubok ng kampo ng atin pong pangalawang Pangulo na pigilan po ang paglalabas ng katotohanan. They cannot restrain the truth anymore. At tuloy-tuloy po ito, and as soon as the ITRs are submitted to the House Committee on Justice, it will be presented in the House impeachment hearing. Jiggy, isa nga doon sa mga pinaka-aabangan sa impeachment hearing po bukas ay yung pagharap ng umunoy bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga na ipinasapi na rin ng komite. At ayon nga po kay Ridon, bukas na rin mangyayari yung bloodbath na hinihiling po ni VP Sara. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.